Ay nako, Mateo, hayaan mo na yan. Sayang lang ang pambayad sa hospital bed na yan bawat oras. Isang baldado at baog na babae. Wala na tayong mapapala sa kanya, anak. Mas mabuti pang itigil na ang pagbuhos ng pera sa ospital na ito at ibaling na lang doon sa bata, sa tunay mong pamilya. Ang bawat salitang iyon ay tila isang matalim na balisong na dumaan sa aking pandinig, diretso sa aking naghihingalong puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong idilat ang aking mga mata at itanong kung panaginip lang ba ang lahat. Pero ang aking katawan ay tila isang bilanggo ang gawa sa bakal. Mabigat, malamig, at walang kakayahang kumilos. Sa kabilang panig ng puting kurtina, narinig ko ang buntong hininga ni Mateo. Ang asawang ipinaglaban ko sa sarili kong mga magulang. Ang lalaking pinagsilbihan ko sa loob ng 10 taon. Madahan-dahan naman, baka may makarinig sa labas. Pero tama kayo. Sabi ng doktor, pagod at stress lang daw ang dahilan ng pag-collapse ni Elena. Pero parang wala siyang balak gumising agad. At tungkol kay Clarissa, kailangan na niya ng pambayad sa down payment ng condo. Doon na raw lalaki ang anak namin. Iyon ang tamang desisyon, Mateo. Sagot ni Doña Remedios, ang biyenan kong itinuring kong sariling ina. Gamitin mo ang credit card ni Elena. Tutal, pera mo rin naman yun dahil asawa ka niya. Iyan ang kabayaran sa lahat ng paghihirap mo sa pagsasama ninyo. Isipin mo na lang, 10 taon kang nagtiis sa isang babaeng walang ibang alam kundi magtrabaho at hindi man lang tayo nagabayan ng isang apo. Habang nakahiga ako doon, pilit kong inaalala ang mga huling sandali bago ako dinala rito. Naalala ko ang init ng kalan sa kusina. Nagluluto ako ng paboritong sinigang na hipon ni Doña Remedios dahil kaarawan ni San Binya. Kahit masama ang pakiramdam ko, kahit umiikot ang paningin ko dahil sa sunod-sunod na meeting sa kumpanya, pinilit kong tapusin ang pagluluto. Gusto ko silang pasayahin. Gusto kong maramdaman na kahit pagod ako, sulit ang lahat dahil may pamilya akong uuwian. Nararamdaman ko pa ang hapdi ng tilamsik ng mantika sa aking braso. Isang maliit na sakripisyo para sa hapagkainang puno ng tawanan. Pero heto ako ngayon, nakaratay. At ang tanging naririnig ko ay ang plano kung paano ako uubusin. Ang bawat tibok ng makina sa tabi ng aking unan ay tila isang mabagal na martilyo na nagpapaguho sa aking mundo. Pakiramdam ko ay lumulubog ako sa isang malalim at madilim na karagatan. Ang lamig ng aircon sa loob ng ICU ay nanunuot hanggang sa aking mga buto. Ngunit mas matindi ang ginaw na dala ng katotohanan. 10 taon. 10 taon akong naniwala na ang utang na loob ko sa pamilyang ito ay hindi mababayaran ng anumang halaga dahil tinanggap nila ako. 10 taon akong naging makina ng pera para sa kanilang mga luho, para sa pagsusugal ni Doña Remedios at para sa mga palpak na negosyo ni Mateo. Isang mainit na likido, ang pilit na kumakawala sa gilid ng aking mga mata. Ngunit kahit ang luha ay tila ayaw akong sundin. Nanatili itong nakabara, tulad ng hininga kong tila unti-unting kinikitil ng mga taong pinakamamahal ko. Oh, sige na Mateo, kunin mo na yung bag niya sa sofa. Alam ko doon niya itinatago ang wallet niya. Umalis na tayo rito at baka kapag nagising pa yan, hingan pa tayo ng pambayad sa gamot. Hayaan mo na ang mga nurse ang bahala sa kanya. Narinig ko ang kalansing ng zipper ng aking bag. Ang bag na binili ko bilang reward sa aking sarili matapos ang isang malaking closed deal. Pero ngayon ay tila isang kabaong na pinagnanakawan ng mga bangkay. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ako na lang ang naiwan. Ako. At ang katotohanang ang 10 taon ng aking buhay ay isang malaking kasinungalingan. Tila bumalik sa aking gunita ang araw ng aming kasal. Ang pangako ni Mateo sa harap ng altar na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Naalala ko ang matatamis niyang salita noong mga gabi na umiyak ako dahil hindi kami magkaanak. Sinasabi niyang sapat na ako sa kanya. Pero ngayon,
Ang mga salitang iyon ay tila mga bulok na dahon na tinangay ng hangin. Walang halaga, walang katotohanan. Ang bawat sakripisyo ko, ang mga gabing hindi ako natutulog para maayos ang mga ulat sa kumpanya, ang mga pagkakataong tiniis ko ang mga pang-iinsulto ni Doña Remedios sa aking pagkatao, ang pagbuhos ko ng lahat ng aking kita para lang itaguyod ang kanilang pangalan. Lahat ng iyon ay itinapon sa basura sa isang iglap. Sa gitna ng kadilimang ito, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab sa aking kalooban. Hindi ito ang galit na sumasabog, kundi isang malamig na apoy na unti-unting nagpapatigas sa aking nanlulumong puso. Kung ako ay itinuring ninyong kasangkapan lang, kung ako ay itinapon ninyo ng wala man lang pag-aalinlangan, kailangan ninyong malaman na ang taong binuo ninyo sa pamamagitan ng sakit ay siya ring taong wawasak sa inyong lahat. Ang aking daliri ay bahagyang gumalaw sa ibabaw ng puting kumot. Isang maliit na pagkilos, ngunit sapat na upang ipahiwatig na ang diwa ko ay nagbabalik. Ang bawat luhang hindi ko mailabas ay naging laso na dumadaloy sa aking mga ugat, nagbibigay ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko pa. Paniningil. Iyan ang tanging salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang bawat sentimo, ang bawat patak ng pawis, at ang bawat gabing iniyak ko dahil sa inyo ay ibabalik ko ng may interes. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Mateo o ang maingay na takong ni Doña Remedios. Ito ay isang mahinahon at tila nag-aalalang yabag. Isang mainit na kamay ang humawak sa aking malamig na palad. Madam Elena, naririnig niyo po ba ako? Gising na po kayo, pakiusap. Hindi niyo po deserve ang ganito. Ang boses ni Yaya Luring, ang kaisa-isang tao sa bahay na yon na nakakakita sa aking paghihirap nang walang bahid ng interes. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin sa kanya na gising na ako. Pero mas pinili kong manatiling nakapikit. Kailangan ko muna ng oras. Kailangan kong planuhin ang bawat hakbang. Dahil sa oras na idilat ko ang aking mga mata, ang Elena na kilala ninyong martir at mapagpatawad ay wala na. Ang tanging may iwan ay ang Elena na marunong nang maningil ng utang na hindi pera ang kabayaran. Sa kailaliman ng aking pagkatao, isang tanong ang nananatiling nakatusok na tila isang karayom. Gaano pa kaya kalalim ang mga lihim na itinatago ninyo sa likod ng inyong mga ngiti? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit? Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Remedios ay humahalo sa amoy ng mga sariwang bulaklak na nakakalat sa sala, ngunit para sa akin, ang bawat hininga ay tila lason na sumasakal sa aking lalamunan. Pagkapasok ko pa lang sa pintuan ng aming mansyon, sinalubong na ako ng isang malaking banner na may nakasulat na "Welcome home, our dearest Elena." Ang bawat letra ay tila isang malaking insulto sa aking pagkatao. Ay, salamat sa Diyos at nakauwi ka na, anak. Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng tamis, sapat na upang mabulok ang mga ngipin ng sino mang makakarinig. Mabilis siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na dati-rati ay nagpapadama sa akin na tinanggap ako, ngunit ngayon ay tila pagyakap ng isang sawa na dahan-dahang dinudurog ang aking mga buto. Alalang-alala kami sa iyo. Akala ko ay hindi na tayo magkakasamang muli sa hapagkainan. Nanatili akong tahimik. Pinilit kong itago ang panginginig ng aking mga kamay sa loob ng bulsa ng aking cardigan. Salamat po, Ma. Medyo mahina pa po ang pakiramdam ko, pero kaya ko na. Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay matikas ngunit walang buhay, tulad ng isang rebultong pilit na pinatitayo. Inalalayan ako ni Mateo sa aking siko. Ang kanyang hawak ay tila nagpapasuso ng apoy sa aking balat. Dahan-dahan, Hon, hindi ka pa dapat masyadong naglalakad.
Alam mo namang ikaw ang pinakamahalagang tao sa bahay na ito. Bulong niya sa aking tainga. Gusto kong lumingon at duraan ang kanyang mukha. Pinakamahalaga? Siguro nga. Mahalaga bilang puhunan sa kanyang mga bisyo at bilang pambili ng gatas ng batang hindi ko kailanman magiging anak. Pero sa halip na sumabog, ibinaling ko ang aking paningin sa kanyang leeg. Doon, sa ilalim ng puting kwelyo ng kanyang polo, ay may maliit at malabong bakas ng kulay rosas na lipstick. Hindi ito ang kulay na ginagamit ko. Ito ay kulay ng isang taong mas bata, mas mapangahas, ng kapaitang nakatago sa likod ng isang ngiti. Imbes na punasan o ituro iyon, bahagya kong inayos ang kanyang kwelyo. May dumi ka rito, Mateo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang maglinis nito. Mamaya, sabi ko sa isang malambing na tono na may nakatagong talim. Napansin ko ang saglit na pagtigil ng kanyang hininga. Ang kislap ng kaba sa kanyang mga mata na mabilis din niyang itinago sa likod ng isang tawa. O siya! Kain na tayo! Nagpaluto ako ng espesyal na putahe dahil alam kong kailangan mong mabawi ang lakas mo. Ani Doña Remedios habang iginagaya kami sa dining area. Ang hapagkainan ay puno ng pagkain, lechon, hipon, at kung ano-ano pang mamahaling ulam na tila hindi para sa isang taong kagagaling lang sa ospital, kundi para sa mga bisitang nakaupo na doon, ang kanyang mga amiga, sa mahjong at ilang mga kamag-anak ni Mateo na tanging sa tuwing may handaan lang nagpapakita. Habang kumakain sila, ang usapan ay hindi tungkol sa aking kalusugan. Sa loob ng 5 minuto, ang usapan ay napunta sa fundraising na kailangang suportahan ni Doña Remedios para sa kanilang simbahan. Alam mo naman, Elena anak, panimula ng aking biyenan habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi ng telang napkin. Ang pagtulong sa kapwa ay pagbabalik ng biyaya sa Panginoon. Nakakahiya naman kung ang pamilya natin ang hindi magbibigay ng pinakamalaking donasyon. Ang sabi ko sa mga madre, ikaw na ang bahala sa 500,000 para sa bagong bubong ng kumbento. Napatigil ako sa pagsubo. 500,000, halos kalahating milyon para sa bubong na alam kong sa sugalan lang mapupunta. Tiningnan ko si Mateo. Nakayuko lang siya, abala sa paghihimay ng hipon na tila wala siyang naririnig. Ito ang nakasanayan naming eksena. Siya ang humihingi sa pamamagitan ng kanyang ina at ako ang laging nagsasabing oo dahil sa takot na matawag na madamot o walang utang na loob. Ma, sabi ko, sapat na para tumahimik ang buong lamesa. Medyo malaki po yata yon, lalo na't marami tayong bayarin sa kumpanya ngayon dahil nawala ako ng ilang araw. Agad na nagbago ang mukha ni Doña Remedios, nawala ang tamis at napalitan ng isang mapait na pait. Elena, hindi ko akalaing ang pera ay magiging hadlang sa pagpapasalamat mo sa Diyos na buhay ka pa. Akala ko ba ay itinuturing mo kaming pamilya? O baka naman totoo ang sinasabi ng iba na kapag ang babae ay naging matagumpay sa negosyo, nakakalimutan na ang kanyang obligasyon sa tahanan at sa Panginoon. Ito na ang tinatawag na gaslighting. Gagamitin ng Diyos, gagamitin ng konsensya para lang makuha ang gusto. Noong una, iiyak ako at hihingi ng tawad. Pero ngayon, pinanood ko lang ang kanyang pag-arte na tila ba isa siyang biktima sa isang telenovela. Siyempre naman ma, sino ba ang nagsabing hindi ako magbibigay? Nakangiti kong sagot. Gagawa ako ng paraan. Pero kailangan ko munang silipin ang mga accounts ko sa opisina mamaya. Alam nyo naman, para masigurado nating hindi tayo kakapusin. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Mateo sa kanyang ina. Isang sulyap na may halong babala. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ako na aakyat na sa aking silid para magpahinga. Ngunit sa halip na matulog, dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking silid-aralan, ang opisina ko sa loob ng bahay kung saan naroon ang aking maliit na vault at ang aking personal na computer. Sa bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo,
Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nararamdaman ko ang mga mata ng mga anino sa dingding na tila pinapanood ang bawat galaw ko. Pagdating ko sa pinto ng opisina, laking gulat ko nang makitang bahagya itong nakabukas. Pumasok ako nang walang ingay. Ang silid ay puno ng amoy ng sigarilyo, ang brand na tanging si Mateo lang ang gumagamit. Nilapitan ko ang painting na nakasabit sa dingding, ang painting na nagtatago ng aking vault. Dahan-dahan ko itong inurong nang ilagay ko ang aking daliri sa fingerprint scanner. Naglabas ito ng pulang ilaw. Sinubukan ko ang aking passcode. Mali. Sinubukan ko uli. Mali pa rin. Ang aking dibdib ay tila sasabog sa galit at kaba. Pinalitan nila ang security code ng sarili kong vault. Ang lahat ng mga dokumento ng aking mga lupa, ang mga alahas na ipinamana pa sa akin ng aking namayapang ina, at ang mga tseke na nakapangalan sa akin. Lahat ng iyon ay nasa loob ng bakal na kahon na ngayon ay hindi ko na mabuksan. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang tunog ng telepono sa ibabaw ng aking desk. Isang unknown number ang tumatawag. Sa takot na baka si Mateo iyon, dahan-dahan kong sinagot ang tawag ng hindi nagsasalita. Hello, Marites? Alam kong nakuha mo na ang pera mula sa account niya. Kailangan ko na ang share ko, kundi ibubulgar ko sa asawa niya ang lahat ng ginagawa ninyong dalawa ni Mateo. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay puno ng pagbabanta at pamilyar. Parang narinig ko na ito dati, sa isang lugar na hindi ko matandaan. Nabitawan ko ang telepono sa ibabaw ng mesa. Sino si Marites? At bakit ang pangalan ng asawa ko ang binabanggit niya sa gitna ng pagnanakaw ng aking pera? Bago ko pa makuha ang aking diwa, narinig ko ang pagpihit ng doorknob sa aking likuran. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa madilim na silid. At doon, nakatayo si Mateo na may hawak na baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay nakatago sa anino, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Hon, anong ginagawa mo rito sa dilim? Akala ko ba ay nagpapahinga ka na? Ang boses niya ay malambing, ngunit ang lamig nito ay nanuot hanggang sa aking kaluluwa. Ang bawat numero sa screen ng aking laptop ay hindi lamang mga digital na tinta. Sila ay mga saksi sa bawat pisngi ng aking pagkatao na sinampal ninyo ng paulit-ulit ng hindi ko nalalan. Sa gitna ng dilim ng hating gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aking muka ay ang asul na sinag ng monitor, tila isang malamig na apoy na naglalayong tupukin ang huling piraso ng aking tiwala. Inakala ni Mateo na sapat na ang palitan ang passcode ng aking vault upang mabulag ako. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala. Ang bawat daloy ng pera, ang bawat pasikot-sikot ng aming accounts ay nakatatak sa aking utak na parang sarili kong guhit sa palad. Gamit ang aking personal na laptop na laging nakatago sa ilalim ng aking kama, dahan-dahan kong pinasok ang backdoor ng aming corporate portal. Doon, bumulaga sa akin ang katotohanang mas mapait pa sa kahit anong gamot. May mga sunod-sunod na wire transfer patungo sa isang organisasyong tinatawag na Sanctuary of Grace Foundation. Sa pandinig, tila ito ay isang banal na institusyon, isang simbahan o bahay ampunan. Ngunit nang suriin ko ang bank account number at ang lokasyon ng registered office nito, ang lahat ay tumuturo sa isang pribadong kumpanya sa loob ng isang sikat na casino district. Ang grasya na sinasabi ni Doña Remedios ay hindi para sa kaluluwa, kundi para sa mga baraha at dais na kumakain sa aming kinabukasan. Ang bawat 500,000 na hinihingi niya para sa bubong ng simbahan ay dumi na ipinambabayad niya sa kanyang mga utang sa sugal. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang hapdi sa aking dibdib ay tila isang buhol na ayaw lumuwag. Sa sobrang bigat ng aking nararamdaman, dahan-dahan akong tumayo at bumaba patungo sa kusina.
tila isang kaluluwang naglalakad sa sarili niyang burol. Binuksan ko ang isa sa mga cabinet at nakakita ng isang lumang pakete ng instant noodles. Ang paborito naming kainin ni Mateo noong nagsisimula pa lang kami. Noong wala pa kaming kahit ano, kundi ang pangarap at ang isa't isa. Niluto ko ito nang walang imik. Ang amoy ng mainit na sabaw ay nagdala ng mga gunita ng kahapon. Naalala ko, noong isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas, nag-aagahati kami sa isang mangkok ng noodles dahil kailangan naming magtipid para sa pambayad sa upa. Masaya kami noon. Totoo ang kanyang mga tawa. O baka naman, magaling lang talaga siyang umarte kahit noon pa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang hinihigop ko ang sabaw na wala ng lasa para sa akin. Ang bawat lunok ay tila paglunok ng mga bubog ng nakaraan. Iisang tagumpay na babaeng may milyon-milyon sa bangko, ngunit nag-iisa sa dilim, kumakain ng pagkaing pangmahirap dahil iyon na lang ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako bago ako nilamon ng kanilang kasakiman. Bumalik ako sa aking laptop, baon ng bagong lakas mula sa hapdi ng alaala. Ipinagpatuloy ko ang aking paghahalungkat at doon nakita ko ang mas malaking pinsala. Gumawa si Mateo ng mga panibagong loan applications gamit ang pangalan ng aking kumpanya bilang garantor. Ang mga interest rate ay nakakalula. Mga pautang mula sa mga loan sharks na hindi gumagamit ng korte kundi ng dahas. Pineke niya ang aking pirma. Ang bawat kurba ng panulat sa digital document ay isang patunay ng kanyang pagtatraidor. Isinusugal niya hindi lang ang aking pera, kundi ang kaligtasan ng aking buong kumpanya. Ang kumpanyang pinaglaanan ko ng aking buhay upang hindi na kami muling maghirap. Ngunit ang huling na diskubre ko ang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Sa listahan ng mga bagong board members at shareholders na isinumite sa SEC nitong nakaraang buwan lang, habang ako ay nasa critical na kondisyon sa ospital, may isang pangalang hindi pamilyar ngunit nakakasulasok, Clarissa Santos. Mayroon siyang 15% ng shares. Ang 15% yon ay kinuha mula sa aking sariling share na idineklara nilang donated dahil sa aking kawalan ng kakayahang magdesisyon. Clarissa, ang babaeng narinig kong binanggit nila sa ospital. Ang babaeng may anak kay Mateo. Hindi lang siya binibigyan ng bahay at sustento. Binibigyan siya ng bahagi ng aking pinaghirapan. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Isang buntong hiningang puno ng pagod at determinasyon. Ang bawat luha na pumatak sa keyboard ay agad kong pinunasan. Wala nang puwang ang panghihina. Biglang napatigil ang aking pag-iisip nang makarinig ako ng mahinang kalabog mula sa balkonahe sa ibaba ng aming silid. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa dilim. Nakita ko si Mateo. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik ang lakad habang may kausap sa telepono. Ang boses niya ay gumaralgal, tila isang hayop na nasusukol. Sabi ko naman sa inyo, babayaran ko. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo. Bulalas niya sa mahinang boses na puno ng takot. Hindi niyo kailangang madamay ang pamilya ko. Ang asawa ko, wala siyang alam. Oo, alam ko ang deal. Ang kargamento? Itutuloy natin yun sa Pier sa Martes. Basta siguraduhin niyo lang na walang sabit. Nabitawan ko ang kurtina. Anong kargamento? Pierre Martes? Ang asawa ko, ang lalaking akala ko ay mahina at hunyurok lang, ay hindi lang pala isang manloloko at magnanakaw. Kasali siya sa isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Isang ilegal na transaksyon na maaaring magbaon sa aming lahat sa hukay. Nanatili akong nakatayo sa likod ng kurtina habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa aking katawan. Ang katanungang bumabagabag sa akin ay hindi na kung bakit niya ito ginawa, kundi kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Mateo para sa kanyang mga kasalanan. At ang pinakamahalaga, sino nga ba talaga ang kausap niya
At ano ang nakataya sa pier sa darating na Martes? Ang ganda ng ngiti mo, Mateo. Iyan ba ang nangiting hindi ko kailanman nakita sa loob ng 10 taon nating pagsasama? Ang bulong na ito ay nanatili lamang sa loob ng aking saradong sasakyan, kasabay ng usok ng aking hininga na humahalik sa malamig na salamin. Mula rito sa madilim na sulok ng parking lot ng isang luhuryong kondo, pinagmamasdan ko ang lalaking binuo ko, habang dahan-dahan niya namang winawasak ang huling piraso ng aking puso. Ang gusaling ito, ang Azure Heights, ay isa sa mga property na pinirmahan ko noong nakaraang taon. Sabi ni Mateo, isa itong magandang investment para sa aming pagtanda. Hindi ko akalain na ang pinaghirapan kong bayaran buwan-buwan ay magiging pugad ng kanyang pagtataksil. Nakita ko si Mateo na bumaba mula sa kanyang sasakyan, bitbit ang mga supot ng mamahaling groceries at isang malaking asul na laruang kotse. Maya-maya pa isang babae ang lumabas mula sa lobby. Bata, maputi, at may bakas ng tagumpay sa kanyang mukha. Isang tagumpay na ninakaw mula sa aking pawis. Iyon marahil si Clarissa. Ngunit ang mas masakit ay ang batang lalaking tumatakbo patungo sa kanya. Sumisigaw ng Papa! Papa! Habang yumayakap sa binti ni Mateo, nanlamig ang aking mga daliri sa manibela. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang kumpas ng kidlat na tumatama sa aking sinapupunan. Sa loob ng 10 taon, pinalaki ako ni Mateo sa paniniwalang ako ang may problema. Isang dekada akong uminom ng kung ano-anong mag-apapait na gamot, sumailalim sa masakit na operasyon at umiyak gabi-gabi dahil sa pagiging baog ko. Sinabihan ako ng doktor na dinalhan niya ako na wala na raw akong pag-asa. Ngunit ang batang iyon, ang mga mata, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng kanyang pagtawa, ito ay maliit na bersyon ni Mateo. Doon ko natanto ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ako ang baog. Nilinlang ako ni Mateo. Binayaran niya ang mga doktor upang palabasing ako ang may depekto, upang manatili akong nakagapos sa utang na loob sa kanya dahil tinanggap niya ako sa kabila ng aking kakulangan. Pinanood ko silang tatlo na maglakad papasok sa elevator, mukhang isang perpektong pamilya sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier na ako rin ang nagbayad. Nakita ko kung paano hinawakan ni Mateo ang baywang ni Clarissa, isang pagmamahal na puno ng pag-iingat, habang ako ay iniwan niyang nag-iisa sa ospital noong nakaraang linggo. Ang asul na laruang kotse na hawak ng bata, iyon ang perang dapat sana ay pambayad sa dialysis ng isa sa mga tauhan ko sa kumpanya na tinanggihan ni Mateo dahil kailangan nating magtipid. Isang mahinang hikbi ang muntik kumawala sa aking dibdib, ngunit agad ko itong pinigilan. Pilit kinakalma ang sarili. Hindi na ako iiyak. Pinili kong panatilihin ang aking katahimikan, sapagkat ang bawat luha ay may bigat. At sa pagkakataong ito, nais ko nang itabi ang aking damdamin para sa mas mahalagang sandali. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang kontak ng isang tao na matagal ko nang iniiwasan, si Attorney David Aranda. Siya ang dating manliligaw ko noong kolehiyo, ang taong binalaan ako tungkol kay Mateo. Ngunit tinalikuran ko dahil sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na. Hello, David? Ang mahina kong panimula nang sagutin niya ang tawag. I need help. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa buhay ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang isang baritonong boses na puno ng hinagpis at pag-aalala. Elena, matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Nasaan ka? Susunduin na kita. Huwag muna. Sagot ko habang nakatitig sa bintana ng unit sa ika-10 palapag kung saan bumukas ang mga ilaw. Gusto ko munang makita ang lahat. Gusto kong damhin ang bawat saksak para kapag gumanti ako, wala nang puwang ang awa. Habang paalis ako sa parking lot, isang imahe ang nanatili sa aking isipan. Ang bata na nakatingin sa labas ng bintana. Ang batang yon ay walang kasalanan,
Ngunit siya ang buhay na ebidensya ng 10 taon kong pagkabulag. At sa aking pagmamaneho pauwi sa mansyong puno ng kasinungalingan, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa akin. Kung nakuha na ni Mateo ang lahat, ang pera ko, ang kumpanya ko, at ang pagkakataon kong maging ina, ano pa ang kailangan niya mula sa akin? Bakit kailangan pa niyang bumalik sa bahay na yon gabi-gabi at matulog sa tabi ko? Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin kong may isang itim na sasakyan na kanina pa nakasunod sa akin mula pa sa kondo. Hindi ito sasakyan ni Mateo. Ito ay isang estrangherong tila aninong nagmamasid sa bawat galaw ko. Sino ang nagbabantay sa akin? At may alam ba sila na hindi ko pa natutuklasan? Pirmahan mo na ito, Elena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo na naman kaya. Isipin mo na lang ang kalusugan mo. Isipin mo ang pamilya natin. Hindi ba't nangako ka nung ikasal kayo ni Mateo na ang lahat ng sayo ay sa kanya rin? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malambot na unan, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may nakatagong mga tinik na handang bumaon sa aking balat. Nakaupo kami sa gazebo ng aming hardin. Isang lugar na dati ay itinuturing kong pahingahan. Ngunit ngayon ay tila isang korte kung saan ako ang hinahatulan ng walang sala. Habang nagsasalita ang aking biyenan, abala ako sa pag-aayos ng tsa at mga kakanin sa ibabaw ng mesa. Kahit nangangatog pa ang aking mga tuhod mula sa ospital, pinilit kong ako mismo ang magsilbi sa kanila. Ito ang aking nakasanayan, ang maging alila sa ilalim ng maskara ng pagiging mabuting asawa. Inilapag ko ang isang tasang mainit na tsa sa harap ni Doña Remedios. Ang usok mula sa tasa ay humahalo sa malamig na hangin ng hapon, tila mga anino ng kasinungalingan na sumasayaw sa gitna namin. Ito ang kabalintunaan ng aking buhay. Nagsisilbi ako ng mainit na tsa sa taong nagnanais na ubusin ang aking huling sentimo. Inihahanda ko ang kanilang merienda habang sila ay naghahanda ng aking libingan. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa kanilang mga salita, kundi sa katotohanang hinayaan ko silang gawin ito sa akin sa loob ng mahabang panahon dahil sa tinatawag nilang utang na loob. Ma, kailangan ko pa bang pirmahan ito ngayon? Ang mahina kong tanong habang nakatitig sa makapal na dokumento ng General Power of Attorney. Ang sabi ng abogado ko, hindi naman kailangan ng ganito kalaking hakbang para lang sa operasyon ng kumpanya habang nagpapahinga ako. Abogado? May abogado ka na agad. Biglang tumalas ang tinig ni Doña Remedios. Elena, anak, nakakalungkot isipin na mas naniniwala ka pa sa mga estranghero kaysa sa asawa mo. Nakalimutan mo na ba kung paano ka kinuha ni Mateo sa hirap? Kung paano ka namin tinanggap kahit alam naming hindi ka makakapagbigay ng apo sa pamilyang ito? Iyan ba ang sukli mo sa lahat ng kabutihang ipinakita namin sa iyo? Nararamdaman ko ang bawat salita na tila isang latigo na humahampas sa aking likuran. Ang internal crumbling ay hindi sapat na salita upang ilarawan ang pagguho ng aking kalooban. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Gusto kong sumigaw na hindi ako baog, na si Mateo ang manloloko, ngunit pinigil ko ang aking sarili. Sa halip, naramdaman ko ang bigat ng bawat tibok ng aking puso. Tila bawat pintig ay nagpapaalala sa akin ng aking kahinaan. Tiningnan ko si Mateo na nakaupo sa kabilang panig. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Abala siya sa paglalaro ng kanyang sing-sing sa kasal. Ang sing-sing na ako rin ang bumili. Hon, ang mahinang tawag niya. Ang boses na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa aking kalamnan. Para sa atin din naman ito, para hindi ka na ma-stress. Ako na ang bahala sa lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Sa gitna ng tensyong ito, lumapit si Yaya Loring upang magdala ng dagdag na mainit na tubig. Habang inilalapag niya ang takure, bahagya niyang nasagi ang aking kamay. Sa ilalim ng platito ng aking tasa
Naramdaman ko ang isang maliit at magaspang na papel. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang saglit, isang sulyap na puno ng babala at takot. Sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan na mayroon ako, ang tanging kakampi ko ay ang matandang babaeng ito na walang ibang armas kundi ang katapatan. Dahan-dahan kong kinuha ang papel at itinago sa ilalim ng aking hita habang pilit nang ngumingiti kay Doña Remedios. "Sige po, ma. Pag-iisipan ko ito ngayong gabi." Ang sabi ko, isang malaking kasinungalingan upang makatakas sa kanilang mapanuring mga mata. Gusto ko lang munang magpahinga. Medyo sumasakit uli ang ulo ko. Nang makapasok ako sa aking silid at masiguradong walang nakakakita, binuksan ko ang papel mula kay Yaya Loring. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na diwa. "Huwag kang pipirma. May dinalang babae si Mateo sa loob ng opisina mo kagabi. Balak kanilang palayasin sa sarili mong bahay." Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat sulok ng aking silid ay tila lumiliit. Tila ang mga pader ay dahan-dahang gumagapang upang gipitin ako. Hindi lang pala pera ang gusto nila. Gusto nila akong burahin sa mundong binuo ko. Bago ko pa maunawaan ang lahat, narinig ko ang pagkatok sa pinto. Pumasok si Mateo. Hindi bitbit ang gatas o gamot, kundi ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang bakas ng pag-ibig na dati niyang ipinangangako. "Elena?" Ang panimula niya, ang kanyang boses ay tila isang pinalamig na bakal. "Kailangan nating mag-usap ng seryoso." Tumawag si Clarissa. Alam na niyang gising ka na at nakauwi. Gusto kanyang makita bukas. Sabi niya, may karapatan din siyang malaman kung ano ang magiging kapalaran ng anak namin sa kumpanyang ito. Napatigil ang mundo ko. Ang asawa ko, ang lalaking kasama ko sa loob ng 10 taon, ay hinihiling sa akin na harapin ang kanyang kabit upang pag-usapan ang mamanahin ng kanilang anak mula sa aking mga pinaghirapan. Bakit, Mateo? Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na labi. Bakit kailangang bukas? Tumingin siya sa akin ng walang anumang emosyon. Dahil kung hindi mo siya kakausapin, siya ang pupunta rito sa bahay. At alam mo naman si Mama, hindi niya gugustuhing magkaroon ng iskandalo sa harap ng mga kapitbahay. Pumili ka, Elena. Harapin mo siya sa labas o hahayaan mo siyang wasakin ang natitirang dangal mo dito mismo sa loob ng mansyong ito? Naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid habang ang anino ni Mateo ay dahan-dahang naglalaho sa pagsara ng pinto. Ang katahimikan ay tila isang malaking katanungang bumabalot sa akin. Hanggang kailan mo kayang manatiling tahimik habang ang bawat bahagi ng iyong buhay ay dahan-dahang ninanakaw sa harap mo? At ano ang kayang gawin ni Clarissa na masigit pa sa pag-agaw sa aking asawa at sa aking kumpanya? Walang problema sa iyo, Elena. Sa loob ng 10 taon, nilason nila ang isipan mo pero malinis ang iyong sinapupunan. Niloko ka nila. Ang mga salitang iyon mula kay Yaya Loring ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng madilim na kusina. Halos mabitawan ko ang basong hawak ko. Kasalukuyan kong hinuhugasan ang mga pinagkainan ni na Mateo at Doña Remedios. Isang gawaing pinili kong gawin upang pakalmahin ang aking naglalayag na isipan. Ang mainit na tubig at ang bula ng sabon sa aking mga kamay ay tila sumasalamin sa aking buhay. Pansamantala, madaling mabuwag at puno ng dumi ng iba. Napatitig ako kay Yaya Loring. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang apron ang isang luma at kupas na folder. Nakuha ko ito sa ilalim ng kutsyon ni Mateo noong nakaraang buwan habang naglilinis ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo dahil takot ako. Takot akong baka hindi ka maniwala. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking mga kamay sa aking laylayan at kinuha ang folder. Sa loob nito ay ang mga orihinal na medical record mula sa klinika na pinupuntahan namin ni Mateo 10 taon na ang nakalilipas.
Ang papel ay may pirma ng doktor na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Ngunit sa ilalim ng aking pangalan, nakasulat ang salitang normal. At sa tabi nito, may isang sulat kamay na resibo, isang deposito ng malaking halaga patungo sa bank account ng doktor galing sa personal na account ni Mateo. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat gabing iniyakan ko ang aking pagkabigo bilang babae, ang bawat ₱1,000 na itinapon ko sa mga pekeng gamot at ritual at ang bawat pang-iinsulto ni Doña Remedios na tinanggap ko ng nakayuko dahil akala ko ay may pagkukulang ako. Lahat ng yun ay isang malaking sarswela, isang planadong krimen upang panatilihin akong sunod-sunuran. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking lalamunan. Tila may mga bubog na bumabara sa bawat hininga ko. Ang aking tuhod ay nanghina. At kung hindi ako agad nakahawak sa gilid ng lababo, baka tuluyan na akong bumagsak. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang apoy. Ito ay naging isang malamig na yelo na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng aking pag-ibig kay Mateo. Bakit, Yaya? Bakit niya kailangang gawin ito? Ang tanong ko sa isang boses na halos hindi ko na makilala. Dahil alam niyang kung magkakaroon ka ng anak, ang atensyon at yaman mo ay mapupunta sa bata. Bulong ni Yaya Loring habang hinahawakan ang aking nanginginig na balikat. Gusto kanyang manatiling umaasa sa kanya. Para pakiramdam mo ay siya lang ang tanging nagmamahal sa iyo sa kabila ng iyong kapintasan. At ang bata, ang anak ni Clarissa, may hinala ako, Elena. Nakita ko ang mga papel sa basurahan. Hindi anak ni Mateo ang batang iyon. Nanlaki ang aking mga mata. Ano? Narinig ko silang nag-aaway ni Clarissa sa telepono nung nasa ospital ka pa. Humihingi ng dagdag na pera ang babae, kapalit ng pananahimik tungkol sa tunay na ama ng bata. Ginagamit lang ni Mateo ang batang yon para saktan ka at makuha ang kumpanya. Sa gitna ng dilim ng kusina, sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa biktima ng kasakiman ng isang pamilya, nabuo ang isang alyansang hindi kayang tibagin ng kahit anong yaman. Hinawakan ko ang kamay ni Yaya Loring ng mahigpit. Ang kanyang mga palad na magaspang dahil sa trabaho ay nagbigay sa akin ng higit na lakas kaysa sa anumang salitang binitawan ni Mateo. Tutulungan kita, Yaya. Ang pangako ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng panahong ninakaw nila sa atin. Kinabukasan, pumasok ako sa aking opisina sa kumpanya ng may bagong aura. Hindi na ako ang Elenang mukhang pagod at talunan. Sa bawat empleyadong bumabati sa akin, tanging tipid ng ngiti ang isinasagot ko. Ang aking isipan ay nakatutok lamang sa isang bagay, ang pagbawi sa lahat. Ngunit pag-upo ko pa lang sa aking mesa, napansin ko ang isang brown envelope na nakapatong sa ibabaw ng aking keyboard. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato ni Clarissa, hindi kasama si Mateo, kundi kasama ang isa pang lalaki sa isang madilim na sulok ng isang bar. At may isang pirasong papel na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Hindi ka nag-iisa sa sakit na ito. Ang kaaway ng iyong kaaway ay iyong kaibigan. Magkita tayo sa lumang pier sa Martes ng gabi. Sino ang nagpadala nito? At ano ang kinalaman ng lalaking kasama ni Clarissa sa mga transaksyong ilegal ni Mateo sa pier? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig na puno ng takot, ngunit may halong pananabik. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo, ngunit ang bawat bagong impormasyon ay nagdadala rin ng mas malaking panganib. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng aking opisina, isang tanong ang hindi maalis sa aking isipan. Handa ba akong harapin ang multo ng nakaraan upang makuha ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa akin? O ang Martes na ito ang magiging huling gabi ng aking kalayaan? Matanda ka na, Elena. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi mo kayang ibigay kay Mateo ang tanging bagay
na makakapagpabuo sa pagkatao niya. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na ang hinihingi namin ng maayos para naman may matira pang kaunting dangal sa'yo. Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa makinis na ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Nakaupo kami sa pinaka-eksklusibong sulok ng isang sikat na coffee shop sa Makati. Si Clarissa ay lalong nagmukhang bata sa suot niyang puting silk dress, habang ako ay nakasuot ng isang madilim na corporate suit, isang baluti laban sa pambabastos ng mundo. Pinagmasdan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay, ang uri ng tagumpay na nakukuha ng mga taong walang konsensya. Sa tabi niya ay isang mamahaling baby bag, at sa loob ng kanyang pitaka ay nakita ko ang isang gold card. Isang card na ako ang nagbabayad ng monthly dues. Nanatili akong kalmado. Kinuha ko ang aking tasa ng kape at dahan-dahang humigop. Tila ba ang babaeng nasa harap ko ay isa lamang istorbo sa aking mapayapang hapon. Ang bawat lunok ko ay tila paglunok ng apoy, ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang isang lawang walang kibo. Danggal, ang ulit ko sa kanyang salita. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Nakakatawang marinig ang salitang iyan mula sa isang babaeng pumasok sa pamamagitan ng bintana habang ang may-ari ay nasa ospital. Sabihin mo sa akin, Clarissa, magkano ba ang halaga ng dangal para sa'yo? Sapat na ba ang isang condo unit at ilang shares ng kumpanyang hindi mo naman alam kung paano patakbuhin? Nakita ko ang mabilis na pagkunot ng kanyang noo. Huwag mo akong maliitin, Elena. May anak kami ni Mateo. Siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan mo. Iyan ang hindi mo mababago, kahit anong yaman ang meron ka. Inilapag ko ang tasa nang walang anumang tunog sa platito. Ang pagmamana ay para sa mga pamilya, hindi para sa mga bunga ng nakaw na sandali. Ang sagot ko, diretso sa kanyang mga mata. At bago mo isipin ang pagmamana, siguraduhin mo munang ang ama ng batang iyan ay may maiiwan pa sa inyo. Dahil sa oras na matapos ako, kahit ang mga damit na suot mo ngayon ay babawiin ko. Tumayo ako at kinuha ang bill sa lamesa. Huwag kang mag-alala. Treat ko na ang kape mo. Ituring mo itong munting limos para sa isang taong sadyang naghihikahos sa moralidad. Ang mukha ni Clarissa ay namula sa galit. Akala mo ba ay ikaw ang panalo? Akala mo ba ay wala kaming alam tungkol sa'yo? Bakit hindi mo itanong kay Mateo kung paano namatay ang tatay mo? Bakit hindi mo alamin kung anong utang ang pinagbayaran ng buhay ng matandang yon? Napatigil ako. Ang malamig na simoy ng aircon ay tila naging yelo sa aking balat. Ang tatay ko? Paano nasali ang pangalan ng aking yumaong ama sa maruming laro nila? Isang matinding kaba ang sumuntok sa aking dibdib. Ngunit bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng coffee shop ng may puwersa. Humahangos na pumasok si Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi para sa akin. Mabilis siyang lumapit at agad na humawak sa balikat ni Clarissa. Tila ba ito ang biktima sa sitwasyong ito? Elena, anong ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo siyang kukulitin. Ang sigaw ni Mateo, ang boses niya ay nanginginig sa galit na may halong takot. Kukulitin? Ang tanong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Mateo, ako ang asawa mo. Pero bakit tila mas protektado mo pa ang babaeng ito kaysa sa babaeng sumuporta sa iyo noong wala ka pang kahit ano? Dahil siya ang nagbigay sa akin ng anak. Siya ang nagbigay ng kulay sa buhay ko na kailanman ay hindi mo nagawa dahil sa pagiging abala mo sa pera. Sa sobrang galit, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, tila isang reflex na nais akong saktan sa harap ng maraming tao. Mabilis akong umiwas. Ang kanyang palad ay dumaan lamang sa hangin. Isang marahas na paggalaw na tila bumasag sa huling piraso ng aking paggalang sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng coffee shop ay naging bingi. Ang lahat ng mata
ay nakatitig sa amin. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, ang aking tingin ay hindi natitinag. Sige Mateo, piliin mo siya. Piliin mo ang kasinungalingan sa harap ng lahat ng taong ito. Pero tandaan mo ang araw na ito, dahil ito ang huling pagkakataon na makikita mo akong umiiwas. Tumalikod ako at naglakad palabas ng hindi lumilingon. Ngunit sa aking isipan, ang mga salita ni Clarissa tungkol sa aking ama ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabalik. Ano ang kinalaman ni Mateo sa pagkamatay ng aking ama? At gaano pa kalalim ang mga hukay na hinukay nila para sa akin habang ako ay natutulog sa tabi ng isang kaaway. Anong ibig mong sabihin na invalid ang card ko? Mateo, ayusin mo ito. Nakakahiya sa mga amiga ko. Nakatitig silang lahat sa akin dito sa butik. Ang matinis na boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono ni Mateo, sapat na upang marinig ko mula sa itaas ng hagdan. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, pinagmamasdan ng aking asawa na pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Ito ang unang hakbang ng aking paniningil. Isang simpleng pag-click sa aking laptop kaninang umaga ang sapat na upang i-freeze ang lahat ng supplementary cards na nakakabit sa aking main business account. Ang perang ginagamit nila sa kanilang karangyaan ay dahan-dahan ko nang binabawi. Tila isang suplay ng biyang na unti-unti kong pinipitpit. Ma, sandali lang. Baka may error lang sa sistem ng bangko. Ang pabulol na sagot ni Mateo habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo kahit napakalakas ng aircon. Susubukan kong tawagan ng manager. Umuwi na muna kayo riyan. Umuwi? Iiwan ko ang mga pinili kong bag dito? Mateo, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang reputasyon ko? Ayusin mo ito ngayon din. Ang malakas na pagputol ng tawag ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong bumalik sa aking silid. Naupo ako sa harap ng salamin at nagsimulang mag-apply ng aking night cream. Sa bawat haplos ko sa aking mukha, nararamdaman ko ang lamig at ang tigas ng aking determinasyon. Iyang katahimikan sa gitna ng bagyo. Habang ang mga tao sa ibaba ay unti-unting kinakain ng takot at hiya, pinili kong alagaan ang aking sarili. Pinagmamasdan ko ang aking refleksyon. Ang mga mata ko ay hindi na puno ng pagod, kundi ng isang mapanganib na ningning. Naririnig ko ang bawat hakbang ni Mateo sa ibaba. Ang bawat buntong hininga niya na puno ng desperasyon. At para sa akin, iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko sa loob ng 10 taon. Maya-maya pa, narinig ko ang pag-uwi ni Doña Remedios. Hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan. Ang kanyang mga reklamo ay tila mga palaso na tumatama sa bawat sulok ng mansyon. Mateo, ano ba ang nangyayari? Pati ang allowance ko para sa kasino sa Biyernes, wala pa sa account ko. Ang bulyaw ng matanda pagkapasok sa sala. Ma, intindihin niyo naman ako. May problema ang kumpanya. Hindi makapasok ang mga pondo dahil sa audit na ginagawa ni Elena. Pagsisinungaling ni Mateo, pilit na ibinabaling sa akin ang sisi. Audit? Akala ko ba ay kontrolado mo na ang babaeng yan? Ang sabi mo ay pirma na lang ang kulang at sa atin na ang lahat. Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng puot. Wala kang kwenta, Mateo. Kung hindi dahil sa mga plano ko, hindi mo makukuha ang yaman ng pamilyang ito. Ngayon, pati ang luho ko ay mawawala dahil sa kapabayaan mo. Dahil sa plano nyo? Ma, sino ba ang humiling na kumuha ako ng loan sa mga insik para lang pambayad sa utang nyo sa sugal noong nakaraang taon? Halos 5 milyon yon. At ngayon, tinatawagan na nila ako gabi-gabi. Sabi nila, kung hindi ako makakabayad sa Martes, hindi lang pera ang kukunin nila sa akin. Napatigil ako sa pag-aayos ng aking buhok. 5 milyon? At sino ang mga insik na ito? Ang aking hinala
tungkol sa mas malalim na pagkabaon ni Mateo sa utang ay naging totoo. Hindi lang ito basta-bastang utang. Ito ay isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanila at kasama nilang hinihila ang aking kumpanya sa bangin. Ang pagsasagutan ng mag-ina ay naging mas matindi. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila pagpunit sa kanilang maskara ng pagiging marangal na pamilya. Nagkakasumbatan sila sa bawat pagkakamali, bawat kasalanan, at bawat sentimong nawala. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, naramdaman ko ang isang uri ng pagkasuklam. Ito ang mga taong minahal ko. Ito ang mga taong pinaglingkuran ko. Mga buhayang nag-aaway sa isang tuyong sapa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Doña Remedios, hindi katulad ng dati na kumatok muna. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gumuho. Magulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Tumingin siya sa aking vanity table, diretso sa aking jewelry box na gawa sa pelus. Elena, anak. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, isang nakakasulasok na pagbabago. May hihilingin sana ako sa'yo. Alam mo naman na ang pamilya ay dapat nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Di ba? Iyong engagement ring mo. Iyong brilyante na ibinigay ni Mateo, tutal ay hindi mo naman madalas isuot. Baka pwedeng hiramin ko muna. Tiningnan ko siya sa salamin. Ang singsing na yon ay hindi galing kay Mateo. Binili ko yon gamit ang aking unang malaking komisyon, ngunit pinalabas ko na galing sa kanya upang hindi siya mapahiya sa harap ng kanyang ina. Bakit niyo po hihiramin, ma? Ang tanong ko ng may malamig na tono. Kailangan ko lang ipatingin sa platero. Gusto kong gawan ka ng katulad na kwintas para sa anniversary niyo. Ang halatang kasinungalingan niya. Alam ko ang balak niya. Isasangla niya ang huling alaala ng aking pinaghirapan para lang itustos sa kanyang bisyo at iligtas ang anak niyang enhunyurok. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa box, tila isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Sa labas, narinig ko ang pagtunog ng isang mensahe sa telepono ni Mateo na naiwan sa pasilyo. Dahil sa katahimikan, narinig ko ang seryosong boses ng isang lalaki na nag-iwan ng voice message. Mateo, alam na namin kung nasaan ang asawa mo bukas ng gabi. Kung hindi mo maibibigay ang kargamento, siya ang gagawin naming kabayaran. Ang aking dugo ay tila naging yelo. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ginagamit ako ni Mateo bilang collateral para sa kanyang mga maruming transaksyon. Tumingin ako kay Doña Remedios na ngayon ay hawak na ang aking singsing. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, kunin niyo ang brilyanteng yan. Dahil iyan na ang huling bagay na makukuha ninyo mula sa akin bago ko kayo tuluyang ibaon sa sarili ninyong kasakiman. Ang bawat pahinang hawak ko ay tila mga tipak ng batong ibinabagsak sa aking dibdib. Mabigat, malamig, at dahan-dahang dumudurog sa aking pagkatao. Sa loob ng aking saradong opisina, tanging ang mahinang liwanag ng desk lamp ang nagbibigay ng anino sa mga dokumentong ipinadala ng estranghero. Ang bawat salita, bawat lagda, at bawat petsa ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa aking puso. Maliit, tahimik, pero ang hapdi ay nanunuot hanggang sa aking kaluluwa. 10 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang aking ama sa isang trahedya sa kalsada. Ang sabi nila, nawalan ng preno ang kanyang lumang truck habang nagde-deliver ng mga pananim. Ang sabi nila, isang aksidente lang ang lahat dahil sa sobrang pagod at kalumaan ng sasakyan. At ang sabi ni Mateo, na noon ay bago ko palang nakasintahan, siya ang bahalang mag-ayos ng lahat ng utang na naiwan ni Papa upang hindi kami mapalaya sa aming maliit na sakahan. Ngunit ang mga dokumentong nasa harap ko ngayon ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng pagtataksil na nagsimula bago pa man ako maging asawa ni Mateo.
nakita ko ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ng ama ni Mateo at ng isang tiwaling opisyal sa aming bayan. Ang petsa, isang linggo bago ang aksidente ni Papa. Ang nilalaman, isang plano upang ideklarang forfeited ang aming lupa dahil sa pekeng utang upang makuha ito ng pamilya nila sa napakababang halaga. Ang lupang iyon, ang lupang kinatatayuan ngayon ng aming warehouse ay hindi kailanman naging utang. Iyon ay ninakaw. Pinutol nila ang preno ng sasakyan ni Papa upang siguraduhin na wala nang lalaban para sa lupang iyon. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang panginginig ng aking buong katawan. Ang bawat patak ng pawis ko sa loob ng 10 taon upang palaguin ang kumpanyang ito ay tila naging dugo na idinilig sa lupa ng aking sariling ama. Inalagaan ko ang mga mamamatay tao. Pinakain ko ang mga taong kumuha sa buhay ng kaisa-isang lalaking tunay na nagmahal sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa tapat ng larawan ni Papa na nakasabit sa dingding. Hinaplos ko ang kanyang muka sa likod ng salamin. Pa, patawarin niyo po ako. Ang bulong ko, ang boses ko ay halos isang hangin na lang. Pinatuloy ko ang kaaway sa loob ng ating tahanan. Binigyan ko sila ng kapangyarihan habang ikaw ay nakabaon sa limot. Iisang sandali ng matinding pag-iisa at pagtanggap sa isang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil ni Mateo kay Clarissa. Ang aking galit ay hindi na sumasabog. Ito ay naging isang matalim at matibay na desisyon. Ang bawat hininga ko ngayon ay nakalaan na lamang sa isang layunin. Ang hustisya para sa aking ama. Sa gitna ng aking pighati, biglang bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Mateo. Hindi bitbit ang kanyang karaniwang kayabangan, kundi ang isang mukhang puno ng takot at desperasyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mantsa ng luha, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Elena, pakiusap. Kailangan ko ang tulong mo, ang sabi niya, habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa aking laylayan. Tila isang batang humihingi ng tawad. Papatayin nila ang anak ko. Papatayin nila si Junior kung hindi ako makakabayad bukas ng gabi. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Wala akong naramdamang kahit anong awa. Ang nakikita ko na lamang ay ang lalaking dumanak ang dugo ng aking ama sa kanyang mga kamay. Bakit ka sa akin humihingi ng tulong, Mateo? Ang tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Hindi ba't sabi mo ay kaya mo ang lahat? Hindi ba't sabi mo ay ikaw ang nagpapatakbo ng buhay nating dalawa? Nagkamali ako, Elena. Nalubog ako sa utang dahil sa mga transaksyong hindi ko na makontrol. Ang mga taong kausap ko sa pier, hindi sila basta-bastang tao. Mga kriminal sila. Kinuha nila ang anak ko kanina habang papunta sa school. Sabi nila, kung hindi ko maibibigay ang 5 milyon at ang kargamento sa Martes, hinding-hindi ko na makikitang buhay ang bata. Umiyak si Mateo ng malakas. Ang kanyang mga hikbi ay pumupuno sa tahimik na silid. Ngunit sa bawat luha niya, naaalala ko ang mga luha ko noong mamatay si Papa. Naaalala ko ang hirap ko habang nagtatrabaho ako para lang may maipakain sa pamilya niyang mapagsamantala. Anong kargamento yon, Mateo? Ang tanong ko, habang dahan-dahan kong itinago ang mga dokumento tungkol sa aking ama sa ilalim ng ibang papel. Mga illegal na gamot na itinago nila sa loob ng mga container ng kumpanya natin. Ang pag-amin niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi ko alam na ganoon kalubha, Elena. Akala ko ay mga smuggled na electronics lang. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Alam kong galit ka sa akin, pero ang bata, wala siyang kasalanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang katarungan ay may kakaibang paraan ng pagbabalik. Ang asawa kong pumatay sa aking ama ay humihingi ngayon
sa akin na iligtas ang kanyang sariling anak. Tumingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Sige Mateo, tutulungan kita. Ibibigay ko ang pera at aayusin ko ang problema sa pier. Talaga Elena, maraming salamat. Alam kong mabuti ang puso mo. Ang sabi niya habang hinahalikan ng aking mga kamay. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko ang susunod na mangyayari. Ibibigay ko ang tulong na hinihingi niya, ngunit hindi para iligtas siya. Ibibigay ko ang tulong na ito upang siguraduhin na sa Martes ng gabi, ang lahat ng kanilang kasalanan, mula sa pagkamatay ng aking ama hanggang sa mga ilegal na gamot na ito, ay magtatapos sa loob ng rehas. Pero may isang kondisyon, Mateo. Ang sabi ko, habang dahan-dahan kong binabawi ang aking kamay. Kailangan mong pirmahan ang lahat ng dokumentong ibibigay ko sa iyo bukas ng umaga. Lahat. Nang walang tanong, tumango siya ng paulit-ulit. Hindi alam na ang kanyang pinipirmahan ay hindi ang kanyang kaligtasan, kundi ang kanyang sariling hatol. Habang papaalis siya sa silid, muli akong tumingin sa larawan ni Papa. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa aking sarili. Ito ay para sa bawat patak ng dugo na dumanak 10 taon na ang nakalilipas. At sa darating na Martes, hindi lang ang kargamento ang lulubog sa pier. Kasama nilang lulubog ang lahat ng kasinungalingang bumuo sa pamilyang ito. Salamat, Elena. Alam ko namang hindi mo matitiis ang pamilya natin. Isang pirma na lang at matatapos na ang kalbaryong ito. Maililigtas na natin ang bata at mababayaran na ang lahat ng mga utang na yan. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa pag-asa habang hawak niya ang mamahalin kong panulat. Nakaupo kami sa aking opisina. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nagbibigay ng isang mapanlinlang na liwanag sa loob ng silid. Sa harap niya ay ang makapal na tumpok ng mga dokumento na inihanda ko kasama si Attorney David. Para kay Mateo, ito ang kanyang salvanyang salvation, ang mga papeles na maglalabas ng pondo mula sa aking kumpanya upang pambayad sa kanyang mga utang sa sindikato. Ngunit para sa akin, ito ang aking sapot. At siya ang langaw na dahan-dahang lumalapit sa gitna nito. Pinagmasdan ko ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang panulat na hawak niya ay ang mismong panulat na ginamit ni Papa noong huling pirmahan niya ang mga dokumento ng aming sakahan bago ito ninakaw ng mga taong ito. Isang muling pag-ikot ng tadhana. Hinahayaan ko ang mamamatay tao na lagdaan ang sarili niyang hatol gamit ang armas ng biktima. Pirmahan mo na lahat iyan, Mateo. Ang mahina kong sabi, ang boses ko ay puno ng huwad na pag-aalaga. Huwag mo nang basahin ang bawat pahina. Sayang lang ang oras. Ang mahalaga ay makuha natin ang pera bago mag-alas 8 ng gabi bukas. Oo, tama ka. Tama ka, Elena. Sagot niya, habang mabilis na nilalagdaan ang bawat linya. Hindi niya alam na sa bawat kurba ng kanyang tinta, idinedeklara niya ang kanyang sarili bilang nag-iisang responsable sa lahat ng mga illegal na transactions sa pier. Sa bawat lagda, isinusuko niya ang anumang karapatan niya sa aking kumpanya at inililipat ang lahat ng aming conjugal properties sa isang trust fund na nakapangalan sa foundation ng aking ama. Iyang sandali ng matinding panlilinlang na binalot sa sutlang malasakit. Pinanood ko ang kanyang mukha na unti-unting kumakalma sa pag-aakalang muli na naman niya akong nauto. Sa tabi niya, si Doña Remedios ay nakatingin din. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Akala nila ay nanalo na naman sila. Akala nila ay ang baog at mahinang Elena ay muling naging martir para sa kanila. Pagkatapos nito, Elena, singit ni Doña Remedios habang hinihimas ang aking balikat. Dapat ay magbakasyon tayong lahat. Kailangan mong mag-relax. Hayaan mo na si Mateo ang humawak ng mga mabibigat na desisyon sa kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Oho, ma. Malapit na po akong mag-relax. Isang gabi na lang at magiging payapa na ang lahat.
Nang matapos ang pirmahan, mabilis na lumabas si Mateo bitbit ang mga papeles na kailangan niya para sa kanyang deal. Naiwan ako sa loob ng opisina kasama si Attorney David na kanina pa nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Sigurado ka na ba rito, Elena? Ang tanong ni David, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa oras na isumite natin ang mga ito sa mga awtoridad, bukas ng gabi, wala nang balikan ito. Mateo will go to jail for a very long time at pati ang biyenan mo, maaring madamay sa conspiracy. Iyan ang hustisya, David. Ang sagot ko habang dahan-dahang inililigpit ang aking mga gamit. 10 taon akong nabulag. 10 taon nilang kinuha ang buhay ko. Ngayon, ibabalik ko lang sa kanila ang dilim na ibinigay nila sa akin. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may napansin akong kakaiba sa kilos ni David. Tuwing nababanggit ang pangalan ni Clarissa, umiiwas siya ng tingin. Tila may isang impormasyon siyang pilit na itinatago sa akin. David, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ang tanong ko, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ano ang alam mo tungkol kay Clarissa na hindi ko alam? Bumuntong hininga si David at inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Elena, bago naging kabit ni Mateo si Clarissa, nakita ko na siya dati. Sa mga lumang records ng kaso ng tatay mo, si Clarissa ay anak ng opisyal na tumulong sa pamilya ni Mateo na nakawin ang lupa niyo. Hindi ito aksidente, Elena. Pinaplano nilang lahat ito mula pa noong una. Si Clarissa ay hindi lang basta kabit. Siya ang huling piraso ng kanilang plano upang tuluyan kang ubusin. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang sapot na inakala kong ako ang naghabi ay tila may isa pang gagambang nagmamasid sa kabilang panig. Hindi lang si Mateo ang kaaway ko. Ang buong buhay ko ay isang serye ng mga planadong pagtataksil mula sa mga taong akala ko ay biktima rin. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumagapang sa aking likuran. Kung alam ni Clarissa ang lahat, ibig sabihin ay alam din niyang ginitna ko na si Mateo. Bago pa ako makapag-isip ng susunod na hakbang, ang aking telepono ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Huwag kang pupunta sa pier bukas ng gabi, Elena. Ang kargamentong inaasahan mo ay hindi gamot. Ito ay isang bitag para sa'yo. Ang buhay mo ang tunay na kargamento. Nabitawan ko ang aking telepono sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang babala ng kamatayan. Sino ang nagbabala sa akin? At kung ang lahat ng ito ay isang bitag sa loob ng isa pang bitag, sino ang tunay na mangangaso? At sino ang tunay na biktima sa gabi ng Martes? Ang buhay mo ang tunay na kargamento. Ang mga salitang iyon sa screen ng aking telepono ay tila mga uod na dahan-dahang kumakain sa aking lakas. Nanatili akong nakatitig sa sahig kung saan bumagsak ang aking cellphone habang ang tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na digmaan. Sa loob ng 10 taon, akala ko ay ako ang reyna ng mansyong ito. Ngunit ngayon ko lang natanto na ako pala ay isang bihag na hinihintay na lang ang oras ng pagkatay. Elena, huwag kang pumunta. Mapanganib. Ang boses ni David ay puno ng pait at takot habang hinahawakan niya ang aking nanginginig na balikat. Tumawag na tayo ng pulis ngayon din. Ibigay na natin ang mga ebidensyang hawak natin. Hindi mo kailangang itaya ang buhay mo para lang sa mga taong yon. Dahan-dahan akong umiling. Tumingin ako sa bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng syudad. Kung hindi ako pupunta, David, hinding-hindi ko malalaman kung sino ang nasa likod nito. Kung tatakas ako ngayon, habang buhay akong titingin sa aking likuran, naghihintay kung kailan sila muling aatake. Kailangan kong tapusin ito rito, sa gabing ito. Ito ang aking white night, isang gabing walang tulog, isang gabing ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Bumalik ako sa aming mansyon, ang bahay na binuo ko sa pamamagitan ng aking dugo at pawis. Ngunit ngayon,
ay tila isang malamig na kabaong. Pagpasok ko nakita ko si Mateo na nakaupo sa sala, umiinom ng alak habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit may isang uri ng talas sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita dati. "Nakabalik ka na pala, Elena," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at tila galing sa ilalim ng lupa. "Handa ka na ba para bukas?" Sabi ng mga kausap ko, kailangan nating maging maaga sa pier para matapos na ang lahat. Hindi ako sumagot. Naglakad ako patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran. Habang nagsasalin ako ng tubig, pumasok si Doña Remedios. Suot ang kanyang silk na robe. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Elena, anak, uminom ka muna ng gatas para makatulog ka ng mahimbing," ang sabi ng matanda habang iniaabot sa akin ang isang basong mainit na gatas. "Kailangan mo ng lakas para bukas. Malaking araw yon para sa ating lahat." Tiningnan ko ang baso. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na nanginginig. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa isang lihim na hindi niya masabi. Naalala ko ang mensahe. "Ang buhay mo, ang tunay na kargamento." Alam ba nila? Kasali ba sila sa planong ito na mawala ako ng tuluyan? Iisang sandali ng matinding pait habang nakatitig ako sa baso ng gatas na iniaalay ng aking biyenan. Dahan-dahan ko itong kinuha, ngunit sa halip na inumin, inilapag ko ito sa lababo. "Salamat po, Ma. Pero busog pa po ako. Gusto ko lang munang mapag-isa." Umakyat ako sa aking silid at nilock ang pinto. Naupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang aming wedding photo sa nightstand. Ang nangiti ni Mateo sa larawan ay tila isang tuyong dahon na madaling maburol. Dahan-dahan ko itong itinulob ng nakaharap sa mesa. Ayaw ko nang makita ang kasinungalingang yon. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa labas ng aking bintana. Ang tunog ng mga dahon na tila tinatapakan ng isang mabigat na hakbang. Pinatay ko ang ilaw at dahan-dahang sumilip sa kurtina. Sa ilalim ng puno ng mangga sa aming hardin, may isang anino. Isang lalaking nakaitim, nakatayo lang doon at nakatingala sa aking bintana. Hindi ito si Mateo. Hindi rin ito ang mga tauhan namin. Ito ang aninong sumusunod sa akin mula pa noong nakaraang araw. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na nag-send ng isang mensahe sa lead creditor ng sindikato noong nakaraang mga araw. "Alam ko ang balak ni Mateo sa pier bukas. Kung gusto niyo talagang makuha ang pera niyo, kailangan nating mag-usap. Ngayon din." Hindi nagtagal. Sumagot ang kabilang linya. 3:00 ng madaling araw. Sa lumang simbahan sa dulo ng kalsada. Mag-isa ka lang. Ang gabi ay tila isang telon na dahan-dahang bumubukas para sa huling yugto ng aking buhay. Hindi ako natulog. Pinanood ko ang paglipas ng bawat oras. Ang bawat pagtilaok ng manok sa malayo ay tila isang babala ng kamatayan. Ang aking katawan ay pagod, ngunit ang aking isipan ay kasing talas ng isang labaha. Bago mag-3:00, dahan-dahan akong lumabas ng silid. Bit-bit ang aking bag na puno ng mga dokumento at isang recording device na nakatago sa aking damit. Pagbaba ko sa hagdan, narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa kwarto ni Doña Remedios. "Siguraduhin mong hindi siya makakabalik, Mateo." Ang mahinang boses ng matanda, puno ng puot. "Sa oras na mawala siya, ang kumpanya ay magiging sa atin na muli. Wala ng audit, wala ng investigasyon." "Alam ko, Ma. Alam ko ang gagawin ko." Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Hindi na ito hinala. Ito ay isang hatol ng kamatayan mula sa mga taong tinawag kong pamilya. Dahan-dahan akong lumabas ng mansyon, tila isang aninong tumatakas sa sarili niyang bahay. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking balat.
nagbibigay ng kakaibang sigla sa aking nanunuyong diwa. Naglakad ako patungo sa lumang simbahan. Ang bawat hakbang ko ay tila isang panalangin para sa kaligtasan. Ngunit pagdating ko sa pinto ng simbahan, napatigil ako. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob, narinig ko ang tunog ng isang bagay na nabasag. Isang tunog ng kristal na tumama sa semento. At kasunod nito, ang isang boses na hindi ko inaasahang maririnig sa lugar na yon. Nandito ka na pala, Elena. Kanina ka pa namin hinihintay. Nandito ka na pala, Elena. Kanina ka pa namin hinihintay. Ang boses na yon ay hindi galing sa isang maskulado at nakakatakot na lalaki. Ito ay isang boses na pamilyar. Mataas, matalas. Ngunit ngayon ay may bakas ng panginginig at pagod. Mula sa likod ng isang malaking poste ng lumang simbahan, dahan-dahang lumabas si Clarissa. Hawak niya ang kanyang anak na si Junior na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig, habang ang kanyang kabilang kamay ay may hawak na panyo na pinapahid sa kanyang mga mata. Napatigil ako sa gitna ng aisle. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy ng simbahan ay humahalo sa lamig ng madaling araw. Tila isang kabaong na dahan-dahang bumubukas. Clarissa, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang mga taong dapat ay kakatagpuin ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga taong kakatagpuin mo? Ang mga tauhan ni Mateo iyon, Elena. Binalak nilang tapusin ka rito sa loob ng simbahan bago pa man dumating ang oras ng transaksyon sa pier. Pero hindi ko hinayaang mangyari iyon. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking asawa, ang lalaking nangako sa harap ng dambanang ito na mamahalin ako, ay binalak akong patayin sa loob mismo ng bahay ng Diyos. Bakit, Clarissa? Ang tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't ikaw ang gustong kumuha ng lahat ng sa akin? Dahan-dahang lumapit sa akin si Clarissa. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng mga kandila, nakita ko ang isang malaking pasa sa kanyang pisngi na pilit niyang itinago ng makeup at ang mga marka ng daliri sa kanyang braso. Dahil ang lalaking pinag-aawayan nating dalawa ay isang demonyo, Elena. Akala ko nung una, mahal niya ako. Akala ko, ginagawa niya ito para sa aming dalawa ni Junior. Pero, nagkamali ako. Humikbi siya ng mahina. Tila bawat hininga niya ay may dalang matinding sakit. Si Junior, hindi siya anak ni Mateo. Alam yon ni Mateo mula pa nung una. Ginagamit niya lang ang bata bilang panakot sa'yo, bilang alas para makuha ang kumpanya mo. At kapag nakuha na niya ang lahat, alam kong kami naman ang isusunod niya. Binubugbog niya ako, Elena. Tuwing nalulunod siya sa utang, ako ang ginagawa niyang punching bag. Iisang sandali ng matinding pagkawasak ng lahat ng aking paniniwala. Pinagmasdan ko ang batang si Junior. Ang batang inakala kong bunga ng pagtataksil ni Mateo ay isa rin palang biktima ng kanyang kasakiman. Ang bata na itinuring kong kaaway ay isang inosenteng kaluluwa na ginagamit bilang kasangkapan sa isang maruming laro. Naramdaman ko ang isang uri ng pagkakaisa na hindi ko inaasahan. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang mapangahas na kabit na nakaharap ko sa coffee shop. Siya ay isang ina na nasusukol, isang babaeng naghahanap ng kaligtasan para sa kanyang anak. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag at inilabas ang isang makapal na sobre. Narito ang sapat na pera para makalayo kayo, Clarissa. May tiket din ito patungo sa probinsya ng aking ina. Doon, walang makakahanap sa inyo. Alagaan mo si Junior. Siguraduhin mong hinding-hindi siya magiging katulad ni Mateo. Nanginig ang mga kamay ni Clarissa habang kinukuha ang sobre. Salamat, Elena. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Huwag ka nang humingi ng tawad. Umalis na kayo rito bago pa magising ang mga tauhan ni Mateo na pinatulog ko sa labas gamit ang mga tauhan ni David. Tumalikod na si Clarissa,
Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin nang may takot sa kanyang mga mata. Elena, mag-iingat ka. Sabi ni Mateo kanina, kung sakali mang makatakas ka rito sa simbahan, hindi mo na maaabot ang pier ng buhay. Pinutol niya ang kable ng preno ng sasakyan mo kaninang madaling araw. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. Ang kaba ay naging isang matinding panginginig na hindi ko mapigilan. Ano? Umalis ka na, Elena. Huwag mong gagamitin ang sasakyan mo. Ang huling sigaw ni Clarissa bago siya tuluyang nawala sa dilim ng madaling araw. Naiwan akong nag-iisa sa gitna ng simbahan. Ang katahimikan ay tila isang malaking katanungang bumabalot sa akin. Dahan-dahan akong lumabas at tumingin sa aking sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate. Ang sasakyang pinaghirapan kong bilhin na ngayon ay tila naging isang kabaong na digulong. Sa gitna ng aking takot, naramdaman ko ang pagtunog ng aking telepono. Isang video call mula kay Mateo. Nang sagutin ko ito, bumulaga sa akin ang mukha ni Mateo. Nakaupo na siya sa pier. May hawak na baril at sa likod niya ay si Doña Remedios na tila naghihintay ng isang palabas. Nasaan ka na, Elena? Ang tagal mo naman. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng nakakatakot na kaligayahan. Huwag kang mag-alala. Naghanda kami ng isang munting sorpresa para sa'yo pagdating mo rito. Bakit hindi mo bilisan ang pagmamaneho? Sabi nila, masarap daw ang pakiramdam ng mabilis na takbo bago ang huling paghinto. Pinatay niya ang tawag. Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likuran. Alam niyang papunta na ako. Alam niyang nasa loob na ako ng sasakyan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking sasakyan. Alam kong mapanganib. Alam kong bawat metrong takbo ko ay maaring maging huli. Pero kailangan kong makarating sa pier. Kailangan kong matapos ang lahat ng ito sa harap ng kanilang mga mata. Umupo ako sa driver's seat. Inihanda ko ang aking sarili. At sa aking pagpihit ng susi, narinig ko ang mahinang pag-ungol ng makina. Ang tunog na tila isang huling hininga bago ang isang malaking sakuna. Inapakan ko ang pedal. Ang sasakyan ay dahan-dahang gumalaw patungo sa pababang bahagi ng kalsada. At nang subukan kong tapakan ng preno upang bawasan ang bilis, naramdaman ko ang malambot at walang laban na pedal na tumama sa sahig ng sasakyan. Wala ng preno. Ang sasakyan ay nagsimulang bumilis sa madilim na kalsada patungo sa matarik na bangin bago ang daan patungong pier. Ang tanging naririnig ko ay ang hangin na humahampas sa aking bintana at ang malakas na tibok ng aking puso na tila sumisigaw ng pangalan ng aking ama. Pa, tulungan niyo po ako. Ang tanging bulong ko habang ang liwanag ng pier ay dahan-dahang lumilitaw sa malayo. Tila isang apoy na naghihintay na ako ay lamunin. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga natitirang sandali ng aking buhay. Sa loob ng sasakyang walang preno, naramdaman ko ang lamig ng kamatayan na humahalik sa aking batok. Ngunit sa halip na bumitaw sa manibela, mas lalo ko itong hinawakan ng mahigpit. Gamit ang huling lakas ng aking loob, pilit kong iginaya ang sasakyan sa gilid ng kalsada kung saan may makapal na bunton ng buhangin at mga tuyong damo. Ang tunog ng bakal na kumakaskas sa graba at ang pagyanig ng buong paligid ay tila isang marahas na uyayin na nagpatigil sa aking hininga. Nang tuluyan ng huminto ang sasakyan, ilang sentimetro na lang mula sa gilid ng pantalan na natili akong nakaupo sa dilim. Ang usok mula sa makina ay dahan-dahang humalo sa hamog ng dagat. Buhay ako. Sugatan ang aking mga siko at nanginginig ang aking buong katawan. Ngunit buhay ako. Dahan-dahan akong lumabas ng sasakyan. Inayos ko ang aking gusot na damit at pinunasan ang dugo sa aking noo. Sa malayo, nakikita ko na ang mga makukulay na ilaw mula sa grandiosong tent na itinayo sa dulo ng pier. Iyon ang selebrasyon ng aming ika-10 anibersaryo. Isang handaang ako ang nagbayad para sa isang kasalang
Matagal na nilang pinatay. Paglakad ko patungo sa liwanag, sinalubong ako ng tunog ng marangyang musika at ang tawanan ng mga bisita. Ang lahat ay nakasuot ng kani-kanilang pinakamagandang barong at gown. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Doña Remedios na tila isang reyna. Suot ang aking brilyanteng singsing at isang kwintas na alam kong galing sa nakaw na pondo ng kumpanya. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa kanyang mga amiga. Ipinagmamayabang ang kanyang anak at ang kumpanyang akala niya ay sa kanila na. Ay, kumusta naman ang aking manugang? Ang narinig kong tanong ng isang bisita. Naku, si Elena. Alam niyo naman, mahina ang katawan niyan. Nasa bahay, nagpapahinga. Hirap talagang maging matagumpay na babae. Madaling bumigay ang resistensya. Ang sagot ni Doña Remedios nang may halong pait at pait ng ngiti. Iisang sandali ng matinding irony habang pinagmamasdan ko ang sarili kong lamay na pinalabas na anibersaryo. Nakita ko si Mateo sa dulo ng tent. May hawak na baso ng mamahaling wine. Tumatawa kasama ang ilang mga politikong alam kong kasabwat niya sa mga ilegal na kargamento. Nang mapansin niya ang aking presensya sa anino, nakita ko ang mabilis na pagbagsak ng kanyang baso sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay nalunod sa malakas na musika, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na upang malaman kong akala niya ay multo ang nakikita niya. Dahan-dahan akong naglakad, patungo sa gitna ng liwanag. Ang bawat hakbang ko ay tila isang kumpas ng hustisya na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Napatigil ang tawanan ng mga bisitang malapit sa akin. Ang aking mukha na may bakas ng dugo at ang aking damit na puno ng alikabok ay nagsilbing isang malaking katanungan sa gitna ng kanilang karangyaan. Elena! Hon! Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Pilit na itinatago ang kaba sa harap ng mga bisita. Mabilis siyang lumapit sa akin at humawak sa aking braso. Anong nangyari sa'yo? Bakit? Bakit ganyan ang hitsura mo? Akala ko ay hindi ka na makakarating. Bakit, Mateo? Inaasahan mo ba na hindi na ako makakarating? Ang tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng tubig sa dagat. Pasensya na, kung medyo na-delay ako. May kaunting aberya lang sa preno ng sasakyan ko. Mabuti na lang at mukhang may mga anghel na nagbabantay sa akin. Nakita ko ang mabilis na pagsulyap ni Mateo kay Doña Remedios na ngayon ay nakatayo na rin at tila naging isang estatwa sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila ang lahat ng make-up na inilagay niya ay biglang nawalan ng kulay. O siya! Ang mahalaga ay nandito ka na. Ang pilit na masayang, sabi ni Doña Remedios habang lumalapit sa amin. Halika anak, maupo ka muna. Mag-speech na si Mateo para sa ating lahat. Isang pasasalamat para sa 10 taon ng pagsasama ninyo. Inalalayan ako ni Mateo sa isang upuan sa harap ng entablado. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa tray ng waiter at inabot sa akin. Uminom ka muna, Hon, para kumalma ang pakiramdam mo. Pinagmasdan ko ang baso. Pinagmasdan ko kung paano pilit nang ngumingiti si Mateo habang ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sa ilalim ng liwanag ng mga spotlight, napansin ko ang isang maliit na puting pulbos na hindi pa tuluyang natutunaw sa ilalim ng baso. Isang huling desperadong hakbang mula sa isang taong nasusukol. Salamat, Mateo, ang sabi ko. Ngunit hindi ko ininom ang alak. Sa halip, inilapag ko ito sa table at tumingin sa malaking screen sa likod ng entablado. Pero bago ang speech mo, may inihanda akong munting sorpresa para sa ating lahat. Isang video yun ng ating mga pinagdaanan sa loob ng 10 taon. Isang pagbabalik-tanaw sa bawat sakripisyo at bawat lihim. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid nang makita ko ang mga thumbtacks at thumbtacks na thumbtacks ng mga thumbtacks. Sa paligid ng mga thumbtacks na thumbtacks ng mga tauhan ni David at ng mga autoridad na nakasuot ng sibilyan. Ang sapot ay handa na. Ang mga biktima ay nakaupo na sa kanilang mga pwesto. Play the video!
Ang mahina kong utos sa technician. Ang mga ilaw sa loob ng tent ay dahan-dahang namatay. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malaking screen kung saan lumitaw ang unang larawan, ang aming wedding photo. Ngunit hindi iyon ang larawang inaasahan ni Mateo. Ito ay ang larawang may mga nakapatong na dokumento ng medical records, mga larawan ng iligal na kargamento, at ang video ng pagtataksil nila ni Doña Remedios sa aking kumpanya. Naramdaman ko ang mabilis na pagtayo ni Mateo. Pilit na pinatitigil ang video, ngunit huli na. Ang bawat salita, bawat ebidensya, ay dahan-dahang lumilitaw sa harap ng lahat ng mga bisita, kabilang ang mga pulis na ngayon ay nagsisimula ng kumilos. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig ko ang isang mahinang kaliskos sa likuran ko. Isang malamig na metal ang dumampi sa aking tagiliran. "Huwag kang gagalaw, Elena." Ang bulong ni Mateo sa aking tainga. Ang kanyang boses ay puno ng baliw na galit. "Kung babagsak ako, sinisiguro ko sa'yo, kasama ka sa ilalim ng dagat na ito. Isang galaw mo lang, Elena. Sisiguraduhin kong ito na ang huling anibersaryong ipagdiriwang mo." Ang boses ni Mateo ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang baliw na desperasyon ng isang taong wala ng matatakbuhan. Ang malamig na dulo ng baril na nakabaon sa aking tagiliran ay tila isang yelo na nanunuot sa aking balat. Ngunit sa gitna ng panganib na ito, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na hindi ko inakalang taglay ko. Sa malaking screen sa likod namin, ang video ay patuloy na nagpapalabas ng mga katotohanang dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng dangal ni Mateo at Doña Remedios. Nakita ng lahat ang mga dokumento ng bangko, ang mga video ng transaksyon sa madidilim na eskinita, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pag-amin ng doktor na binayaran nila upang linlangin ako tungkol sa aking kakayahang magkaanak. Ang mga bisita na kanina lang ay nakikipagtawanan sa kanila ay ngayon ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga huni ng mga bubuyog na dahan-dahang lumalakas, bumabalot sa buong tent. "Mateo, itigil mo na ito." Ang sigaw ni Doña Remedios mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gumuho. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang basahan sa gitna ng kanyang kahihiyan. "Elena, anak, pakiusap. Patayin mo ang video na yan. Isipin mo ang pangalan ng pamilya. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin." Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. "Utang na loob, Ma? Ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran ko na sa bawat patak ng pawis ko sa loob ng 10 taon. Ang utang na loob ko ay nabayaran ko na noong ninakaw ninyo ang lupa ng tatay ko at pinatay ninyo siya sa kalsada. Ngayon, kayo naman ang maningil sa inyong sarili. Walang hiya ka." Ang bulyaw ni Mateo, habang mas lalong diniinan ang baril sa aking tagiliran. "Akala mo ba ay mananalo ka? Sa oras na kalabitin ko ito, wala nang halaga ang lahat ng ebidensyang yan dahil patay ka na." "Sige, Mateo, gawin mo." Ang hamon ko, ang boses ko ay matatag at walang bakas ng panginginig. "Pumatay ka pa ng isa uli, pero tingnan mo ang paligid mo. Wala ka nang matatakbuhan." Kasabay ng aking mga salita, ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis at NBI ay biglang bumukas sa paligid ng pier, nagbibigay ng isang nakakasilaw na asul at pulang liwanag na tumagos sa loob ng tent. Ang mga awtoridad na kanina pa nakatago sa damdong ay dahan-dahang lumitaw, mga baril na nakaturo kay Mateo. "Mateo Santos, ibaba mo ang armas mo. Napapaligiran ka na namin." Ang sigaw ng isang opisyal, iyang sandali, kung saan ang kapangyarihan ay tuluyan ng bumalik sa aking mga kamay. Pinanood ko ang mukha ni Mateo na unti-unting napalitan ng isang matinding takot. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nagsimulang manginig ng malakas. Nakita niya ang kanyang sarili sa malaking screen, isang talunan, isang kriminal, isang anino ng lalaking akala niya ay hari ng mundong ito. Hindi ito maaari.
Ang huling sigaw ni Mateo bago siya dahan-dahang binitawan ang pagkakahawak sa akin. Ang baril ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang matunog na kalampag na tila huling kumpas ng kanyang pagbagsak. Agad na sumugod ang mga pulis at pinusasan si Mateo. Kasabay nito, si Doña Remedios ay pilit na tumatakas sa likod ng entablado, ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni David. Ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay tila musika sa aking pandinig. Isang mapait na musika ng hustisyang matagal nang ipinagkait. "Elena! Patawarin mo kami, Elena!" Ang sigaw ni Doña Remedios habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang brilyanteng singsing na ninakaw niya sa aking silid ay nalaglag mula sa kanyang daliri at gumulong sa sahig, tumigil sa tapat ng aking mga paa. Pinulot ko ang singsing. Ang brilyante nito ay nagniningning pa rin sa ilalim ng mga spotlight, ngunit para sa akin, wala na itong anumang halaga. Inilagay ko ito sa aking bulsa at naglakad patungo kay Mateo, na ngayon ay nakayuko na habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. "Mateo?" Ang mahina kong tawag. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsisisi. "Ang lahat ng pinirmahan mo kahapon, iyon ang nagbigay sa akin ng karapatang bawiin ang lahat. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng bahay at wala ka ng pamilya. Mag-isa ka na sa loob ng rehas, tulad ng ginawa niyo sa akin noong nasa ospital ako." Hindi siya nakasagot. Ang tanging narinig ko ay ang pag-andar ng makina ng sasakyan ng pulis. Dahan-dahang inilalayo ang mga taong sumira sa aking buhay. Nang mawala na ang lahat ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo sa dulo ng pier, nakatingin sa malawak at madilim na dagat. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking mukha. Tila binubura ang bawat sakit at bawat hapdi ng nakaraan. Sa malayo, nakita ko ang isang maliit na bangka na dahan-dahang lumalayo. Si Clarissa at si Junior, patungo sa kanilang bagong buhay. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Si Attorney David. "Tapos na, Elena. Nakuha mo na ang hustisya mo." Bumuntong hininga ako ng malalim. Isang buntong hiningang naglalabas ng lahat ng bigat sa aking dibdib sa loob ng 10 taon. Hindi pa, David. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang laban upang buuin uli ang sarili ko. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay tila mas nagniningning ng ngayon. Tila mga mata ng aking ama na nakatingin sa akin mula sa kabilang buhay, nakangiti dahil sa wakas, ang aming pangalan ay malinis na at ang aming lupain ay muling sa amin. Ang bawat alon na humahampas sa pantalan ay tila nagsasabing ang lahat ay lilipas din. Ang gabi ay dahan-dahang naglalaho, nagbibigay daan sa isang bukang liwayway na hindi ko akalaing makikita ko pa. Tahimik ang buong mansyon, ang dating bahay na puno ng mga pasaring, mabibigat na hakbang at mga lihim na bulungan ay tila naging isang malawak at payapang katedral. Sa aking paglalakad, sa bawat silid, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Wala na ang amoy ng sigarilyo ni Mateo sa sala. Wala na ang matapang na pabango ni Doña Remedios na tila nanunuot sa bawat kurtina. Ang bawat sulok na dati ay nagpapadama sa akin ng pagiging bihag, ay ngayon ay puno na ng liwanag mula sa sumisilip na araw. Inabot ko ang malaking kahon sa gitna ng silid. Dahan-dahan kong inilagay doon ang huling larawan namin ni Mateo. Ang larawang kuha noong araw na akala ko ay simula ng aking pangarap, ngunit yun pala ay simula ng aking paghihirap. Hindi ko ito winasak ng may galit. Inilagay ko ito doon nang may kasamang malalim na paghinga, isang pagtanggap na ang bahaging ito ng aking buhay ay tapos na. Isasama ko ito sa mga gamit na ipamimigay o itatapon. Dahil wala na itong puwang sa bagong bahay na itatayo ko sa loob ng aking puso. Lumingon ako nang marinig ko ang mahinang yabag ni Yaya Loring. Bitbit niya ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa takot na nakita ko noong mga nakaraang gabi. "Madam Elena, handa na po ang sasakyan.
Sabi po ni Attorney David, tapos na ring ayusin ang mga papeles para sa muling pagbubukas ng inyong sakahan sa probinsya. Salamat, Yaya. Ang sagot ko habang tinatanggap ang tasa. Ang init ng tsokolate ay dumaloy sa aking mga palad, nagbibigay ng ginhawa sa aking nanlalamig na katawan. At pakiusap, huwag mo na akong tawaging madam. Mula ngayon, Elena na lang. Tayong dalawa na lang ang magtutulungan dito. Iisang sandali ng payapang pag-uumpisa. Habang nakaupo kami sa beranda, pinagmamasdan ko ang hardin na dadati ay pinamumugaran ng pait. Sinimulan ko nang ipatanggal ang mga mamahaling paso na paborito ni Doña Remedios at pinalitan ang mga ito ng mga lokal na bulaklak at halamang ugat. Mga bagay na nagpapaalala sa akin ng aking pinagmulan. Ang lupa ay muling humihinga. Malaya na, sa bigat ng kasakiman. Bago kami umalis patungo sa sementeryo, nakatanggap ako ng mensahe mula kay David. Sinabi niya na pinal na ang hatol. Si Mateo ay haharap sa mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa smuggling at attempted murder, habang si Doña Remedios ay napatunayang kasabwat sa iligal na paglustay ng pondo at panlilinlang. Ang kanilang yaman ay tuluyan ng na-freeze at gagamitin upang bayaran ang mga taong biktima ng kanilang mga utang. Hindi ako nagdiwang. Wala akong naramdamang katuwaan sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na dumarating pagkatapos ng isang napakahabang gabi ng pakikipaglaban sa sariling anino. Pagdating ko sa sementeryo, dinalhan ko ng mga sariwang bulaklak ang puntod ni Papa. Naupo ako sa tabi nito, hinahayaan ang damo na dumikit sa aking balat. Pa, sa wakas, nakuha na natin ang lupa. Ang bawat ektaryang pinaghirapan mo ay muling nakapangalan sa atin. Wala nang kukuha nito sa atin, hinding-hindi ko nahahayaang mangyari uli iyon. Umiyak ako, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagpapalaya. Ang bawat hikbi ko ay tila naglalabas ng lahat ng lason ng 10 taong pagsasama namin ni Mateo. Ang bawat patak ng luha sa ibabaw ng marmol ay tila naghuhuga sa mga sugat ng aking kaluluwa. Sa aking pagtayo, nakita ko si Attorney David na naghihintay sa malayo, nakasandal sa kanyang sasakyan. Hindi siya lumapit upang hindi gambalain ang aking sandali. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang malaman kong hindi ako nag-iisa. Ang pag-ibig na dati ay itinuring kong isang bitag, ay ngayon ay tila isang bukas na pinto. Isang pintong hindi ko kailangang madaliing pasukin. Ngunit alam kong naroon, kung sakaling handa na akong muling magtiwala. Naglakad ako pabalik sa sasakyan, ang aking bawat hakbang ay may kasiguraduhan. Tumingin ako sa langit, kung saan ang bukang liwayway ay tuluyan ng sumapit. Ang kulay kahel at rosas na liwanag ay bumabalot sa buong paligid, tila isang pangako ng isang bagong simula. Ang pangalang Elena ay hindi na simbolo ng isang martir na asawa. Ito ay pangalan na ng isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. May sariling tinig at may pusong marunong ng pumili kung sino ang karapat-dapat sa kanyang kabutihan. Ang aking hininga ay malalim at malaya. Ang hangin ay amoy ulan at bagong silang na damo. Sa wakas, ang bagyo ay lumipas na at ang tanging naiwan ay ang linis ng paligid at ang pag-asa ng isang bukas na ako mismo ang susulat. Mula sa malayo, narinig ko ang mahinang huni ng mga ibon, isang awit ng kalayaan na sumasabay sa pintig ng aking pusong muling nabuhay. Ang 10 taon ng dilim ay naging isang mahalagang aral, na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault o sa mga shares ng kumpanya, kundi sa lakas ng loob na iwanan ang lahat para sa sariling dangal. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa nakaraan, hindi na ako lumingon pa. Ang tanging tinitingnan ko ay ang daan patungo sa unahan, kung saan ang araw ay patuloy na sumisikat, tila walang hanggang paalala na pagkatapos ng bawat sakit, laging may bukang liwayway na naghihintay. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho
ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng aking dating mansyon. Ngayon, nakatayo ako sa gitna ng malawak na taniman ng mangga sa aming probinsya, ang lupang kinuha ng dahas, ngunit nabawi ng katarungan. Ang hangin dito ay hindi amoy polusyon o mamahaling pabango. Ito ay amoy basang lupa at bagong sibol na dahon. Ito ang amoy ng kalayaan. Minsan, kapag dumarating ang mga gabing sobrang tahimik, sumasagi pa rin sa aking isipan ang mukha ni Mateo at Doña Remedios sa likod ng rehas. Balita ko, patuloy pa rin ang kanilang pag-aapela. Ngunit wala ng abogadong gustong humawak sa kanila dahil wala na silang pambayad. Ang brilyanteng singsing na itinapon ko sa putikan noong gabing iyon, hinayaan ko na itong ibaon ng panahon. Hindi ko kailangan ng anumang bagay na magpapaalala sa akin ng isang pag-ibig na naging tanikala. Napangiti ako nang makita ang isang liham sa ibabaw ng aking mesa mula kay Clarissa. Maayos na ang buhay nila ni Junior sa isang maliit na bayan sa Visayas. Nagtatrabaho siya sa isang lokal na kooperatiba at unti-unti nang bumabangon mula sa mga pasa ng nakaraan. Ang batang si Junior ay nag-aaral na, malayo sa laso ng kasakiman ni Mateo. Hindi man kami naging magkaibigan sa tradisyonal na paraan, mayroon kaming ugnayan ng dalawang babaeng kapwa na kalaya sa isang demonyo. Elena, tapos na ang meeting sa kooperatiba, handa ka na bang umuwi? Ang boses ni David ay banayad. Tila isang mahinahong alon na humahalik sa pampang. Hindi ko siya minadali at hindi rin niya ako pinwersa. Sa loob ng isang taon, nanatili siyang isang matatag na pundasyon. Nagbibigay ng payo, nakikinig sa aking mga pangarap, at naghihintay hanggang sa muling maging buo ang aking puso. Ang aming relasyon ay hindi tulad ng isang teleserye na puno ng dramatikong pag-amin. Ito ay tulad ng isang dahan-dahang pagbukas ng talulot ng bulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Handa na ako, David. Ang sagot ko habang isinasara ang aking notebook. Sa tanong na kung napatawad ko na ba sila, ang sagot ay hindi sa paraang iniisip ng marami. Hindi ko sila napatawad dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Pinatawad ko ang aking sarili sa 10 taon ng pagkabulag. Pinatawad ko ang aking puso sa pagpili sa maling tao. At sa pagpapatawad na yon, tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan si Mateo sa aking buhay. Nahanap ko na ba ang tunay na payapa? Oo. Matatagpuan ito sa bawat umagang nagigising akong hindi kailangang magpanggap. Matatagpuan ito sa bawat sentimong kinikita ko na alam kong napupunta sa mga taong tunay na nangangailangan. Matatagpuan ito sa katahimikan ng gabi, kung saan ang tanging naririnig ko ay ang huni ng kuliglig at ang payapang paghinga ng aking sariling diwa. Ang aral na iiwan ko sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lang. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong kakayahang magtiis o sa iyong pagiging martir. Ang pag-ibig na humihiling sa iyo na isuko ang iyong dangal at ang iyong katotohanan ay hindi pag-ibig. Ito ay isang bilangguan. Huwag kang matakot na wasakin ang isang masamang pundasyon upang makapagtayo ng isang mas matatag na tahanan para sa iyong sarili. Ang pagpapakalaya sa sarili mula sa mga taong lason ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Habang naglalakad kami ni David patungo sa sasakyan, tumingin ako sa huling pagkakataon sa lumubog na araw. Ang dilim ay dumarating, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, sa bawat pagpikit ng aking mga mata, ako ay matutulog na may malinis na konsensya at pusong malaya. Tapos na ang kwento ng Elena na biktima. Ito na ang simula ng kwento ng Elena na malaya. Katarungan, kapayapaan, at higit sa lahat, pag-asa.